Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Boy Abonda. Isa sa mga hinahangaan ko ng mga journalist. Patas lang. Wala siyang kinikilingan. Kung ano ang katotohanan, yun ang gusto niyang ilabas. Itong si Boy Abonda. Ito, interview niya kay Attorney Bundok at isa pang kasamahan. Diretsang tanong, real talk, ano ba ang papel ng Malacanang sa impeachment trial ni VP Sara? Pakinggan natin ang sagot. Habang napapag-usapan natin itong impeachment trial, diretsang tanong, ano ba ang papel ng Malacanang dito? Malinaw po ang tahimik na kamay ng Malacanang dito sa impeachment na to. Why? Because the senators who are under the gun, no, are being threatened not by the legislative, but by the executive branches, by the bureaucratic structure of the government. DOJ, gumagalaw, di ba? Of course, independent ang ombudsman, pero alam naman natin ang relationship ng ombudsman sa Malacanang. So, they are definitely making sure that Sara does not win. Why? Because the relationship between Marcos and Duterte has soured so beyond repair that I think they simply fear the future. No? So I think this is a matter of political survival and in fact physical survival on their part. The hand of Malacanang is clear just by looking at the actions of the bureaucracy. Well, same thing, Attorney Vice Torion. President Sara Duterte is up against the full panoply of powers of the present administration. When I say full panoply of powers, there is a seeming community of actions, community and concerted action to unseat her. And this could not be made possible without the active yet secret participation of the present administration. It has even, blossomed not only from secrecy into an open declaration. Because if you look at all the happenings today, it is undeniable that the matter that happened against Senator Marcoleta, only a fool would believe that Malacanang has no hand in it. Totoo ba nahuli? Ng Malacanang dito. So, agree ba kayo na sekretong gumagalaw ang Malacanang para tanggalin, i-convict si VP Sara through impeachment? Malala ko tuloy si Congressman Edgar Erese, very vocal. Sana lahat ng politiko natin, regardless sa anong kulay, bahalang dilawan si Congressman Erese. Pag nagsalita siya, bullseye sa katotohanan. Siya ang nagsabi. Impeachment na ito is a grand design of the Marcos administration para tanggalin si VP Sara through impeachment kasi natatakot sila na pag manalo si VP Sara sa 2028 ay dalawa lang ang mangyayari sa kanila. To senaryo, sabi ni Congressman Erese, it's either makulong sila or mapilitang mag-exile. So it's now an open secret. Kahit anong deny na walang kinalaman ng Pangulo, maniwala tayo dyan, walang kinalaman. Yung selective justice na ginagawa nila. Una, Jinggoy. Hindi nila kayang pabaliktarin. He remained to his principles. Anong nangyari? Kinulong. Sumunod, Marcoleta. Defensor. Di mo naman kailangan na maging it's not a rocket science to see the hand of Malacanang, yung pagpapakulong, yung relasyon nga ng ombudsman at saka sa palasyo. Again, Congressman Erese, sabi niya, BBM appointed Rimulya sa ombudsman para proteksyonan si BBM. And public perception, maraming naniniwala sa opinion na yon ni Congressman
13. Kaya itong ombudsman, ang bilis. Basta kalaban sa politika. Kahit hilaw pa, hinog ng kaso at yun, naisasampak agad. Kailang kung kasamahan, alyado, asa na yung sinabi na hinog na ang kaso ni Villanueva. Ay sabi, biglang nahilaw daw. Up to now, wala nang kasong naisampa kay Villanueva. Kasama na rin si Escudero dahil, alam niyo naman nangyari, bumaliktad, sumama sa majority. So, yun na po ang nangyayari ngayon sa ating political system. Ang sinusunod ngayon na ginigipit, mag-inang Ligarda at saka si Senator Cayetano. Yung kaibigan ko, retired general, sabi niya, nangangamba ako, Johnny. Baka mamaya gamitin nila ang pressure. Itong investigasyon, kaso na isasampa kay Ligarda at magkapatid na Cayetano, baka i-pressure nila itong tatlong senador para bumaliktad, para bumoto ng conviction. In exchange, hindi itutuloy pagsampa ng kaso. Sabi ko, sir, posible yan. But, knowing the Cayetanos, yung, paninindigan, hindi bibigay ang mga Cayetano. May prinsipyo yan. Kaya, kung akala nila na matatakot nila yung magkapatid na Cayetano, nagkakamali sila. Palaban yung dalawa na yan. Hindi yan babaliktad. Ganyan din si Senator Ligarda na napasubo na eh. Kaya they will utterly fail itong ginagawa nilang panggigipit sa mga minority senators, hoping na madagdagan yung bilang nila na mabuboto ng conviction. Yung 13 majority senators nga, hindi pa sila nakakasigurado. May tingin ako dyan, mga tatlo, na most likely ang boto is acquittal or abstention. Escudero, Zubiri, and Ejercito. Hindi sila makasigurado yan. Yung 10 others, bigay mo na yan. Boboto ng conviction, hindi kulang pa rin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo excuse me, ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Lailin Ligpaan nga taga Sitio Kalapat Tagbagtala kag Bukidnon. Sumuna ni ang gitabang sa iyaha nga yero nga iya na gyud ning giatop. So gipulihan na gyud niya atong ilang atop nga gatuluan na. So mo na ni. So kining naatag sa iyaha nga yero napulo ni kabuok nga digis kataas. Salamat sa Ginoo nga ug sa nagatag og sen nga napulian na gyud ang among atop nga gatuluan na sulod sa napulo ka tuig. So sulod sa napulo ka tuig bag-o pa gyud napulihan ang inyong atop. Oo. Oo, so pag abot sa sin tungod kay sigig kaulan dinhi, diretso na ninyo giatop gyud ang yero. Oo, pag abot sa sen diretso na namo gi atop para maka kuan nami maka plaster nami og tarong. Kuan tulog. Oo, so wala na gyud mo nakahulat sa ako nga makaani ko sa inyong pag-atop kay nagdali mo tungod kay sigig kaulan nagatuluan ang inyong mga atop. Oo. So napulo gyud ka tuig ay para pulihan. So unsa ra day ang trabaho sa imong bana? Kuan muso sa kuan og inadlaw. Oo, gamuso ra. Oo. Kung walay muso, So magpundora sa balay. So wala gyud mo ika-afford nga ikapalit sa sin. Wala. So taman ra gyud sa kaon. Oo. So pila na kabuok ang imong anak? Isa pa inuon. Isa pa. Oo.
Salamat sa Ginoong nga dako na gyud ni kaayo nga tabang sa amo para sa amoa. Salamat pod kayo. Oo.